Hey guys, full time motovlog here. And today, gamit natin yung bagong motor ni Triumph, ang Scrambler 400 XC. So shout out sa Triumph BGC, especially kay Sir Donnie and kay Sir Ron for lending this unit to me. So gagawa natin siya ng review. And ang ating mga comments dito sa bike na to, para ma-share ko sa inyo. Ang bike na to is built for intention na mas off-road oriented. So kung makikita nyo yung bike is hindi na siya naka mags. So ang nakalagay na sa kanya is spoke wheels na tubeless. So dun pa lang guys is yun ay ideal for off-road kapag ganun yung settings ng gulong mo, no? Na tong fly screen, dedicated na rin yung kulay niya. Kung anong kulay nung tank ng motor mo, yun na rin yung kulay ng fly screen mo. Then high fender na rin to sa harapan, o yung tinatawag nating tapalodo. Mas tumaas na para sa mga talsik sa putik, hindi siya mag-clog or maipon doon sa fender mo, kaya tinakasan ni Triumph. Meron na rin siyang lower engine guard. Sa 400X wala yan eh. Then meron na rin siyang oil sump guard. Additional yon for protection kapag nag-offroad ka. Siyempre yung mga talsik na maliliit na bato, kapag nasa off-road ka, mapoprotektahan yung pangilalim sa engine mo. Still the same yung kanyang seat height and yung kanyang ground clearance. Yung suspension niya same din, 150mm front and back. Adjustable to guys, yung kayang rear suspension. So merong preload adjustment niyan. Itong traction control off, para siyang off-road mode. So check natin. Ayun o. Kayang-kaya guys ng 400XC yung mga ganitong trail, mga ganitong daanan. Basta't i-properly tune lang yung kanyang suspension doon sa rider's weight. For sure maganda experience natin dito pag off-road ka. Oh. Alright. Medyo mababa yung ngayon, tubig ngayon dito sa Lanatin River. Dito tayo sa Lanatin River. Initial reactions ko lang, no, nung tinry ko to, way papunta dito is a trail or dirt road. So kung tawagin natin lubak-lubak, no. And using this bike, it's more agile, maybe because mas magaan to, and coming from a big adventure bike, mas lalo kong confident to ride sa mga dirt road. Mas feel ko yung control ko sa bike. I'm not saying na hindi ko control yung Tiger 900, but I'm just referring na this bike is, since light, more agile siya para sa akin. And there's no overwhelming settings dito sa bike na to, which is pag nasa big bike adventure ka, ang daming mga features, ang daming settings na ginagalaw mo, no, bago mo pasukin yung mga trail or off-road. So ito, meron siyang ABS, meron siyang traction control that you can turn off. Meron siyang off-road mode, parang ganon. So ayun lang ang ginawa ko, off-road mode, then that's it. Then pasok na ako sa trail, pasok na ako sa off-road. And para sa akin, nakakadagdag yon sa, instead of focus or remembering ng settings ko sa bike,
I just click the off-road mode here, then wala na, rekta na tayo sa sa trail, di ba? So ayun yung mga napansin ko, no? Kinumpara ko lang yung gamit kong motor. But all in all for me, siguro kung may suggestion lang ako, pag gagamitin nyo to, or if you buy this bike, make sure to set your suspension para sa rider's weight mo, no? Yung kanyang preload, yun. So, para mas may enjoy mo at malalabas yung full potential ng bike. The tires is good already para sa akin. If you are mostly on the road naman, then a casual off-road riding, yung Karoo okay na yan, no? Pudpurin mo na yan, or ano mo na yan, kapag nag-upgrade ka or pag napudpud na yan, saka mo na lang palitan ng mas magandang gulong or mas intend dun sa condition na i-ride mo, no? Kung sakaling mostly you found yourself na mas trail riding ka, mas palitan mo siya ng knobby tires. Malaking tulong din itong spokes wheels na tubeless, kasi kapag nag-off-road ka, ayun naman talaga yung ideal na settings para sa mga gulong, no? Na tubeless na. Paano ko ba masasuggest to? Dalawang rider siguro, no? If you're a newbie at nakikita mo na magsisimula ka muna sa 400cc, I would suggest itong bike na to ang para sa'yo din. Kasi aside from na magaan siya at agile siya, hindi naman siya sobrang powerful na ma-overwhelm yung rider, lalo na kapag baguhan. So, para sa kanya, yung mga ganitong klaseng bike, lalo na kapag rin siya, mahilig sa nature, mahilig din siya sa mga back roads at mga campings, yan. So, may enjoy mo. Just to mention, yung kanyang seat malambot, maging komportable at relax yung balakang mo at yung puwet mo kapag mag-ride ka ng mga matagal-tagal. Para sa mga meron ng big bikes, you are looking for a second bike, ito rin pwede ko masuggest. Why? Bike is light, at the same time pwede mo siyang ipang daily sa mga city errands mo, pwede siya, mga quick errands mo, pwede mo siyang gamitin, and you have the option to go sa expressway. So as a second bike, this is good, no? Para ma-enjoy mo pa rin yung long rides, and at the same time adventure ready na for off-road, at also you have the option to go sa expressway natin. So, yun lang guys, I still have a couple of days na makilala tong motor na to. For now, siguro yun na muna ang masishare ko sa inyo, and kung makakahingi rin ako ng favor, please follow my social media page. Meron tayo dyan sa Facebook, TikTok, and sa YouTube under Full Tank Motovlog name. So paki-follow and share na lang guys. And as always, enjoy the ride, stay safe, and ride smart. See you sa next vlog ko. See ya!